Hello guys! Welcome back sa aking mini vlog. So ayun na nga, besperas na nga ng Pasko and dahil hindi kami nakauwi ng probinsya, dito na lang kami nag-celebrate ng Christmas. Simple lang ang aming Christmas pero alam ko namang mag-e-enjoy kaming lahat. Nag-crave nga pala ang aking asawa sa seafood, kaya naman nag-decide kaming mamalengke. Grabe guys, sobrang daming tao, siksikan talaga. Kasama namin ang dalawang anak namin at buti na lang talaga ay kasama ko ang aking kumare at kapitbahay ko na rin at ang kanyang anak na inaano ko na rin so hindi na rin iba, 'di ba? Kami muna ang unang bumili habang pinaupo muna namin ang mga bata sa gilid. May upuan naman kasi doon kaya mas safe at hindi sila makikipagsiksikan sa mga tao. Binantayan muna sila ng aking kumare tapos after naming mamili, kami naman ang nagbantay ng anak niya habang siya ay namimili. So, teamwork talaga. Aminado ako sobrang mahal ng seafood. Mas mahal pa minsan kaysa sa baboy. Pero okay lang kasi nga matagal ng cravings ni Mr. To and hindi rin kami kasi madalas makapag-seafood dahil nga yung mga kasama namin sa bahay ay may allergy. Kaya ngayong Pasko ay humiling naman siya na mag-seafood naman daw kasi medyo nauumay na siya sa mga karne. At kahit mahal, sulit naman dahil satisfied naman siya. Para naman sa mga bata ay magluluto na lang ako ng spaghetti mamayang gabi and may counting dessert at bumili na rin ako ng buko para sa fruit salad. So, hindi naman bongga ang handa namin pero sapat na ang importante sa amin maramdaman ng mga bata ang saya ng Pasko kasi kaming matatanda na ay minsan parang normal din na lang ang Pasko. Pero sa mga bata, gusto namin maging special ito and nakikita ko naman sa kanila na talagang happy sila kapag Pasko. And namamasko sila dito sa subdivision kaya enjoy na enjoy sila. And ayun, pagsapit nga ng gabi, si Mr. ay nagprepare na ng pagluluto ng kanyang seafood. And siya talaga ang nagluluto dahil siya naman ang expert doon dahil nga favorite niya. At saya naman siya habang nagluluto and alam kong sulit na ang Pasko namin kasi nga masasatisfied na naman ang cravings niya. Kinabukasan naman ay tanghali na kaming nagising at nag-prepare nga. Ganito ganito talaga ang routine namin kapag dito kami nagpapasko sa Laguna. So, nagsisimba kami sa landayan, tapos dumediretso kami kay Lolo Oweng para magdasal at mag-alay ng bulaklak. Dinadayo nga rin pala ito si Lolo Oweng ng mga deboto. So, kasama ko nga pala ang aking mga magulang dahil pinaluwas ko sila dahil kami nga laang dito at hindi kami makauwi ng probinsya ay sila na laang ang pinaluwas ko din sa Laguna. And yung mga kapatid ko ay nasa Quezon and alam ko namang enjoy din sila sa kanilang Christmas. And ayun, sabay-sabay kaming humingi ng gabay at nagpasalamat sa Panginoon. And nagtirik na rin kami ng family candle. Ganun talaga kami kapag Pasko. Dito na lang namin sineselebrate ang Pasko kay sa Landayan. Hindi na kami sumakay dahil nga mamimili rin naman ng mga magulang ko baka daw may magustuhan sila. And as usual, ang binili nila ay El Shaddai na oil, panghilot kapag masakit ang katawan. Simpleng bagay pero nakasanayan na kasi nila yun. Habang naglalakad kami pa uwi, marami nagtitinda sa daan and nakakatuwa kasi yung pinamaskuhan ng anak ko, hindi na laruan ang pinabili niya, kundi mga gamit katulad ng cycling and dial shoes. Sabi niya masakit na yung paa niya and luma na yung kanyang suot na dial shoes. So, kaya bumili na siya ng bago and nakakatuwa lang kasi kahit bata pa siya ay nakakaisip na siya ng mga ganong bagay. And ang mga magulang ko naman ay bumili rin ng mga gamit. Si Papa, ayun, nakabili na naman ng dalawang short. Mahilig nga pala ito sa cargo short, kaya nakabili siya. And si Mama naman ay wala halos masyadong nagustuhan kasi nga hindi man si Mama material na bagay. And basta si Mama ay hindi masyadong ah, magustuhin yung mga tipo niya. So, ayun. And pagkatapos noon ay sobrang napagod kami dahil nga sa sobrang init paglalakad and napakaraming tao, hindi na nga halos makadaan ang sasakyan. And buti na lang ay may dala-dala kaming tubig at payong para pag nauhaw ay may maiinom kami at hindi na bibili. Ayun na nga, pag uwi namin, nagpahinga muna kami. And pagsapit ng gabi ay, wari ko naman ay naumay ang aking asawa sa kanyang seafood. Kaya nag-request naman ng inihaw na liempo. Buti na lang ay may ista kami sa rep at naka-marinate na nga. So, ayun, inihaw na laang niya. And,
ayun lang ang aming simpleng ganap ngayong Pasko. Hindi man bongga, pero alam ko namang nag-enjoy sila and um, sama-sama kami and nagpapasalamat ako dahil buo pa rin ang aking pamilya. And thank you so much guys and Merry Christmas sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na mini vlog. Merry Christmas everyone!